Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, suspended Bamban Mayor Alice Guo nasa Pilipinas pa at nagtatago. 5 opisyal ng Department of Education nag-resign rin bago ang pag-upo ni Senator Sonny Angara. Low pressure area sa Silangang Mindanao posibleng maging bagyo. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Hindi pa nakakalabas ng bansa at patuloy pa rin na nagtatago si suspended Bamban Mayor Alice Guo matapos isyuhan ng Senado ng arrest warrant kamakailan. Ito ang pagkukumpirma ni Senator Win Gatchalian matapos itong makakuha ng impormasyon na nasa Pilipinas pa si Guo dahil may hold departure order ito. Tumutulong na rin ang National Bureau of Investigation o NBI sa paghahanap sa alkalde kahit wala pang direktiba sa kanila mula sa Senado. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, pinakilos na niya ang mga kawani ng NBI Tarlac at Pampanga para mas mapabilis ang paghahanap kay Guo at sa kanyang pamilya. Samantala, hindi na rin ma-access ang Facebook page ng alkalde matapos itong punahin kahapon ni Senator Risa Ontiveros. Anya, ginagamit pa umano ni Guo ang Facebook para makapagpakalat ng fake news at saka hinamon pa ng senador na humarap na ang alkalde sa Senado. 5 high-ranking officials ng Department of Education o DepEd ang nagsumite na ng resignation kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ilang araw bago ang nakatakdang opisyal na pagbaba sa pwesto ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng DepEd. Sila ay sina Undersecretary at Chief of Staff Michael Powa, Undersecretary for Administration Nolasco Mempin, Assistant Secretary ng Office of the Secretary na si Sunshine Fajarda, Assistant Secretary for Procurement Reynold Monsayak at si Noel Baluyan na Assistant Secretary for Administration. Epektibo ang kanilang resignation sa July 19 kasabay ng pagbaba ni VP Sara at pagpalit ni Senator Sonny Angara bilang bagong Education Secretary. Saad ni Powa, nararapat lang umano na mabigyan ng kalayaan ng bagong kalihim na pumili ng mga taong bubuo ng kanyang team. Isang turnover ceremony naman ang gaganapin sa DepEd office sa Huwebes, July 18. Patuloy na binabantayan ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang low pressure area o LPA sa Silangang Mindanao. Namataan ang LPA 310 km ng silangan-hilagang silangan ng Davao City at posibleng maging ganap na bagyo sa susunod na araw. Ayon sa PAGASA, sakaling maging bagyo man ito ay ito na ang pangalawang bagyong tatama sa bansa ngayong taon at tatawagin itong Bagyong Butchoy. Samantala, as of 8 AM ngayong araw, huling nakita ang LPA 300 km silangan-timog silangan ng Surigao City. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.